Araling Panlipunan 6, Quarter 2, Week 3, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Pamahalaang Commonwealth. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang tungkol sa pamahalaang Commonwealth. Para sa most essential learning competencies, nasusuri ang pamahalaang Commonwealth. Sa nakaraang aralin, nagsumikap ang mga Pilipino tungkol sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Maraming mga misyong pangkalayaan ang isinagawa ng mga Pilipino na iminungkahi sa Kongreso ng Amerika. Sa araling ito, nakasentro ito sa pamahalaang Commonwealth na nagsilbing transition at pagsasanay para sa mga Pilipino. Sa panahong ito, ang pagtatangka ng mga Pilipino na pamahalaan ng sarili sa unang pagkakataon ay hindi naging madali. Nakaranas ng maraming pagsubok at suliranin ang pamahalaang ito na siyang binigyang pansin, suriin at lutasin. Pagkatapos pag-aralan ang araling ito, inaasahang matatalakay mo ang pamahalaang Commonwealth. Matutukoy ang mga programa ng pamahalaang Commonwealth. At may pakikita ang pagpapahalaga sa mga programa ng pamahalaang Commonwealth. Si Manuel L. Quezon, habang nagtatalumpati sa araw ng kanyang inaugurasyon bilang Pangulo ng pamahalaang Commonwealth. Ngayon ay dumako muna tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang inilalarawan sa bawat bilang. Unang bilang. Bilang ng taong ibinigay ng mga Amerikano sa pamahalaang Commonwealth. Anong bilang ito? Magaling. Ito ay 10 taon. Pangalawang bilang. Nagtakda ng pamahalaang Commonwealth sa bansa. Ano ito? Magaling. Ito ay Batas Tydings-McDuffie. Pangatlo, nahalal na Pangulo ng pamahalaang Commonwealth. Sino siya? Magaling. Siya ay si Manuel L. Quezon. Pang-apat, nakatunggali ni Manuel L. Quezon sa pagkapangulo ng Commonwealth. Sino siya? Magaling. Siya ay si Emilio Aguinaldo. At panglima, ito ay tumutukoy sa karapatang ipinagkaloob sa kababaihan. Ano ito? Magaling. Ito ay karapatang bumoto. Ang pamahalaang Commonwealth. Ayon sa nilalaman ng Batas Tydings-McDuffie, upang ihanda ang bansa sa pagsasarili sa 1946, itinakda ang 10 taong panahon ng transisyon ng malasariling pamahalaan na tinawag na pamahalaang Commonwealth. Layunin ng pamahalaang ito na masubok ang kakayahan ng mga Pilipino sa pangangasiwa ng sariling pamahalaan. Nabigyan ng 10 taong pagkakataon ang mga Pilipino na magsanay sa pagkilala ng mga suliranin, pagsusuri ng mga ito at paglutas sa mga ito. Maaari nang magsarili ang mga Pilipino kung mapayapa na ang bansa at matatag na ang pamahalaan. Noong Setyembre 17,
1935, naganap ang pambansang halalan upang maghalal ang mga Pilipino ng mga bagong pinuno. Nahalal na Pangulo si Manuel L. Quezon, laban sa kanyang katunggaling sina Emilio Aguinaldo at Gregorio Aglipay, at naging pangalawang Pangulo naman niya si Sergio Osmeña. Ang pamahalaang Commonwealth ay nahahati sa tatlong sangay: ang ehekutibo, lehislatibo, at hudisyal. Katarungang panlipunan. Ang pagtataguyod ng katarungang panlipunan ang isa sa mga programa ni Pangulong Quezon. Inilunsad ito upang mabigyan ng pantay na karapatan ang mga Pilipino at mapangalagaan ang kanilang kapakanan. Ilan sa mga isinagawa ay ang sumusunod. Una, pagtatakda ng minimum wage law. Pangalawa, pagtatakda ng 8 oras lamang na pagtatrabaho ng isang manggagawa sa isang araw o 8-hour labor law. Pangatlo, pagtadhana sa Tenancy Act na kung saan magkakasundo ang umuupa at ang nagpapaupa sa pamamagitan ng kontratang lalagdaan ng 2 panig. Pang-apat, pagtatadhana sa Public Defender Act na kung saan ang mga mahihirap na manggagawa, serbisyong legal na may usapin sa paggawa ay nabigyan ng libreng serbisyo. Paggamit ng wikang pambansa. Sa ikauunlad ng bansa, inatasan ni Pangulong Quezon ang Pambansang Asembleya na gumawa ng hakbang upang isulong ang pambansang wika na naaayon sa umiiral na wika sa bansa. Kaya naman, noong Nobyembre 13, 1936, ayon sa Commonwealth Act bilang 184, itinatag ng Asembleya ang surian ng wikang pambansa upang pag-aralan ng mga wika at diyalekto na magiging batayan ng pambansang wika. Tagalog ang inirekomenda ng surian na maging batayan ng wikang pambansa na kung saan naging opisyal na pambansang wika ito noong Hulyo 4, 1946, ayon na rin sa Commonwealth Act bilang 570. Dahil dito, tinaguriang ama ng wikang pambansa si Pangulong Quezon. Karapatang bumoto ng mga kababaihan. Sa ilalim ng Saligang Batas ng 1935, ang mga kababaihan ay pinagkalooban ng kapangyarihang bumoto. Noong Abril 30, 1937, sinang-ayunan ng 447,725 na kababaihan ang pagbibigay ng karapatan. Tanging 44,407 lamang ang hindi sumang-ayon sa panukalang ito. Sa pagpapatibay nito, sinimulan ang paghahalal ng kababaihan sa mga posisyong pampubliko. Nabigyan din ng karapatan ng mga kababaihan sa pagpasok sa politika at manungkulan sa anumang pwesto ng pamahalaan. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 2. Isulat sa sagutang papel ang O kung opinyon at K kung katotohanan ang isinasaad ng bawat pangungusap. Unang bilang, kayang pangasiwaan ng mga Pilipino ang bansa kahit walang paghahandang gagawin ang mga ito. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Magaling! Ang tamang sagot ay O. Opinyon. Pangalawa, tinaguriang ama ng wikang pambansa si Pangulong Quezon dahil sa hangarin niyang pag-isahin ang mga Pilipino. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Magaling! Ito ay K. Katotohanan. Pangatlo, ayon sa 8-hour labor law, ang mga manggagawa ay magtatrabaho lamang ng 9 na oras sa isang araw. Ito ba ay opinyon o katotohanan?
Magaling. Ito ay O. Opinyon. Pang-apat, ang mga kababaihan ay pinagkalooban ng kapangyarihang bumoto ayon sa Saligang Batas ng 1935. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Magaling. Ito ay K. Katotohanan. Pang-lima, sa Tenancy Act, ang umuupa at ang nagpapaupa ay magkakasundo sa pamamagitan ng kontratang lalagdaan ng dalawang panig. Ito ba ay opinyon o katotohanan? Magaling. Ito ay K. Katotohanan. Para naman sa pagsasanay bilang 3, sa pamamagitan ng ladder organizer, itala ang mga isinagawang batas sa katarungang panlipunan. Ang mga batas na isinagawa sa ilalim ng katarungang panlipunan ay ang mga sumusunod. Pagtatakda ng minimum wage law. Pagtatakda ng 8-hour labor law. Pagtatadhana ng Tenancy Act. At pagtatadhana ng Public Defenders Act. Para naman sa pagsasanay bilang 4, hanapin sa hanay B ang tinutukoy ng hanay A. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. Hanapin sa hanay B ang tamang sagot. Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Manuel L. Quezon. Pangalawang bilang, nagtakda sa pagbibigay ng abogado sa mahihirap na manggagawang Pilipino. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Public Defender Act. Pangatlo, batayan ng wikang pambansa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter E. Tagalog. Pang-apat, sa batas na ito, pinagkalooban ng kapangyarihang bumoto ang mga kababaihan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Saligang Batas 1935. At pang-5, batas na nagbigay ng kapangyarihan sa asembleya na itatag ang surian ng wikang pambansa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter F. Commonwealth Act bilang 184. Para naman sa pagsasanay bilang 5, timeline. Sa pamamagitan ng timeline sa ibaba, ipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga petsang ito. Buuin ang timeline sa loob ng mga kahon at talakayin ang mahalagang pangyayari sa bawat petsa. Ang unang taon ay Setyembre 17, 1935. Naganap ang pambansang halalan upang maghalal ang mga Pilipino ng mga bagong pinuno. Ang sumunod naman na taon ay Nobyembre 13, 1936. Ayon sa Commonwealth Act bilang 184, itinatag ng Asembleya ang surian ng wikang pambansa upang pag-aralan ng mga wika at dialekto na magiging batayan ng pambansang wika. At ang panghuling taon ay ang Abril 30, 1937. Sinang-ayunan ng 447,725 kababaihan ang pagbibigay ng karapatan. Para naman sa pagsasanay bilang 6, magbigay ng 2 paraan kung paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga nagawa ng pamahalaang Commonwealth. Ano ang pagkakaiba ng mga patakaran ng pamahalaan noon sa kasalukuyan? Maaring humingi ng opinyon ng nakatatandang kapatid o magulang tungkol dito. Ayan mga bata, para sa pagsasanay na to, ay gumawa kayo ng sarili ninyong opinyon ukol dito. Tandaan,
Itinatag ang pamahalaang Commonwealth upang sanayin ang mga Pilipino na mamahala sa bansa. 3 ang sangay ng pamahalaang Commonwealth, ang ehekutibo, lehislatibo at hudisyal. Ang katarungang panlipunan ay binigyang diin ng pamahalaang Commonwealth at ipinatupad ang mga programa ng pamahalaan. At para naman sa pagsasanay bilang 7, kilalanin ang tinutukoy ng bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, batas na nagtatakda kung saan magkakasundo ang umuupa at ang nagpapaupa sa pamamagitan ng kontratang lalagdaan ng 2 panig. A. Minimum Wage Law. B. 8-hour Law. C. Tenancy Act. D. Wika. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Tenancy Act. Pangalawa, upang mabigyan at makamit ang solusyon sa mga katarungang panlipunan, ang mga sumusunod na programa ay isinagawa sa panahon ng pamahalaang Commonwealth maliban sa isa. Alin ito? A. Ahensya para sa kalakalang tingian. B. Minimum Wage Law. C. 8-hour Law. D. Tenancy Act. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ahensya para sa kalakalang tingian. Pangatlo, inatasan ni Pangulong Quezon na gumawa ng hakbang upang isulong ang pambansang wika na naaayon sa umiiral na wika sa bansa. A. Pambansang Asembleya. B. Pambansang Asumblea. C. Pambansang Wika. D. Panlipunan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Pambansang Asembleya. Pang-4, sa pagbibigay pansin ni Pangulong Quezon sa katarungang panlipunan para sa lahat, paano niya ipinakita ang malasakit sa mga manggagawa? A. Pagbibigay ng batas sa pasahod at 8 oras lamang na pagtatrabaho. B. Tiniyak niya na magkakaroon ng karapatan ang maliliit na may-ari ng lupain. C. Pantay ang distribusyon ng lupa sa kasama at may-ari. D. Pagbibigay ng libreng buwis sa mga magsasaka. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Pagbibigay ng batas sa pasahod at 8 oras lamang na pagtatrabaho. At pang-5, anong naging bunga ng pakikipaglaban ng mga kababaihan sa kanilang karapatan upang makaboto? A. Hindi dininig ang kanilang hinaing. B. Nawala ng saysay ang kanilang pakikipaglaban. C. Naging matagumpay sila at nakamit ang mithiin. D. Napakinggan sila ngunit hindi pa rin nabigyan ng karapatan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Naging matagumpay sila at nakamit ang mithiin. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!